ng Republika ng Pilipinas, Benigno Noynoy Aquino III. Talaga naman po. Thank you po, thank you. Salamat po, pero hindi ho ako kandidato ngayon, ha? Baka hanapin niyo yung pangalan ko sa bolota, tatagal ho yung pagboboto. Wala po doon. Basta nandiyan kayo, okay po ako. Kaya maraming salamat po sa inyo. Secretary Maroas, Secretary Cotpitilla, Senator Frank Drilon. Siyempre, ang ating susunod na gobernador sa Sugbo. Walang iba kundi si Junjun Davide. Ating pong acting governor na susunod, at babalik pala, na vice governor, si Agnes Magpale. Ating babalik na mayor dito po sa Cebu City, walang iba kundi si Tommy Osmeña. Parang type po nyo. Parang type ko rin ho. Kaya dapat type O tayong lahat. Meron ba kayong ganito? Type O? Wala? O, sige, paghatian ho natin to. Kaya lang iisa ho to. Mga tig 2 minutes lang ang pagsuot, pasa ho natin sa susunod. Tsaka na ho nyo ibalik sa akin. No? Siguro after 1 month, pwede na ho nyo isole. Ate pong congresswoman sa 1st District po of Cebu. Siyempre, wala iba kundi si Rachel Del Mar. At ang susunod pong congressman ng parehong distrito, si Manong Raul Del Mar. Sasabihin ko sana sa inyo, nakasabay ko po si Manong Raul sa Kongreso. Pero hindi ko kami magkabatsa. Pero ito, isa sa pinakamahusay mag-preside po sa session hall. Lahat po ng mga kongresista nyo nakasabay natin. Puro mga talaga may dignidad, may responsibilidad. Suwabe po. Hindi ho talaga gagawa ng kalaban dahil fair na fair. No? So, baski magkasama kami, hindi kami magkasama, tinitingala po natin, ginagalang natin si Manong Raul Del Mar. Siya po ay talaga namang kasangga natin simula't-simula pa. Okay. Ito po, mas ka-age bracket ko. Babalik sa Kongreso si Ace Durano. Kasama rin po natin ngayong gabi ang walang pagod na Secretary General ng Partido Liberal, si Mel Sarmiento. Local officials present, fellow workers in government, honored guests, akong mga pinalanggang kaigsunan, maayong gabi sa kaninyong tanan. Mali ho ba? Gabi? Gabi. Sa Ilocano rin, parang ganun eh. Rabii naman pala sa Ilocano. Sorry ho. Dahil marami ho tayo talaga pinupuntahan lugar, naghahalo na kung minsan eh. Okay po. Ikalawang araw na po ito ng aming pag-iikot sa ilang bahagi ng Visayas at natutuwa po tayo talagang maging last stop ng ating pagbisita ang Queen City of the South. Sa daghang lugar nga akong gibisita, ang Sugbo jud ang isa sa akong paborito. Tungod sa mainit ninyong suporta sa akong reforma ug labaw pa kay daghan jud ang gwapa diri. Mga next week lang ho, babalik na ako. Ngayong gabi po, dahil sa nag-uumapaw na tiwala at pagmamahal ng mga Cebuano sa tuwid na daan, mas lalong ginaganahan ng Team Pinoy at ang mga kakampi natin dito sa Cebu na manindigan para magpatuloy ang mga tagumpay ng tuwid na pamamahala. Daghang salamat sa inyong tiwala. Daghang salamat sa pagkakataong ibinigay ninyo para paglingkuran ang mga Pilipino. Wala pong duda, ang mga tagumpay na nakamit na natin at ang marami pang tagumpay na makakamit ng bansa ay bunga ng pagsisikap at sipag ng ating mga kababayan tulad ng ating mga minamahal na Cebuano. Lalo na po yung nando sa likod na baka hindi na tayo nagkakakitahan, nandyan pa rin kayo. Maraming salamat po sa inyo ulit. Daghang salamat ninyong tanan nga kauban namo sa tarong nga dalan. Kamo ang nibuhat niini.
Parang natatawa ko, mali na naman ho ba? Nagturo ho kasi sa akin Ilonggo eh. Hindi ho si Mar Rojas, ha? Iba hong Ilonggo ang nagturo sa akin. Alam ko pong marami sa inyo ang kanina pang naghihintay dito, kaya naman hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa. Alam mo nyo, kanina umaga, nag-inaugurate kami ng Mactan Circumferential Road. Okay? Ang nakalaan na budget po dito sa karsadang to, 300 million pesos. Ang plano po, palalawakin yung karsada para mas madaling dumaloy yung tinatayang mga 9,000 travelers every day. Pampaganda ng negosyo, pampaayos ng turismo, pandagdag na oportunidad para sa ating mga minamahal na taga-Sugbo. Ngayon, hindi ho na importante eh. Naalala ho ba niyo yung mga lamppost dito sa Cebu? Naalala niyo kung magkano? Sabi ho sa akin, ni-research namin kanina, pumunta kami sa webpage na isang nationwide na dyaryo. Ang ginastos dito sa mga lamparang to, 365 million pesos. Magkano yung Mactan Circumferential Road sa 2013? 300 ang binadget, nung binid out, naging 251 na lang. So, madaling salita po, kung mamimili tayo nun, pwedeng magpagawa tayo ng lampara o magpagawa tayo ng karsada. Okay? Siguro maganda dapat mauna yung karsada bago yung lampara. No? Pero ang mabigat po dito, yung lampara ho, siguro, di ba, balikan ko muna yung turista at magkwento ko sa inyo ng konti. Ang tourism target po natin, domestic tourist arrivals for 2016, originally po, 35 million tourists. Pero ang nagawa na po natin, at ulitin ko, kayong gumawa nito, ako po yung mukha lang, noong 2011 pa lang, naging 37 million domestic tourists na po tayo. Nalampasan na yung target ng 2016. Okay. Ang target natin bago, 56 million. Ngayon po, anong halaga ba ng turista? Ba, yung turista ho, siyempre pag darating dito, kailangan may titirahan. Yung titirahan ho, kailangan ng kusinero, kailangan na mag-ayos ng kwarto. Marami hong trabaho, maliwanag po yun, di ba? Sa lahat ng hotel. Yung turista po, kailangan ng tour guide. Yung turista po, kailangan ng transportation. Yung turista, bibili ng souvenir. Madaling salita po, mukhang tama yung sinasabi na bawat turista ang darating sa ating bansa, katumbas na isang trabaho. Maliwanag po siguro yun. Ngayon po, walang obligasyon ng turista na sa Pilipinas pumunta. Tama po. Kailangan gawin natin kaaya-ayang pumunta sa Pilipinas. So, wala ho sigurong darating na turista sa atin para pagmasdan yung mga lamparang aking tinukoy. Lalo na ho dahil walang ilaw yung lampara sa kasalukuyan. At ang pangatlo po, yung ibang lampara nga na pagkamahal-mahal na wala ng ilaw, wala na rin po yung lampara. Nawawala na raw, nanakaw na. Tama ho ba to? Okay. So, kung tama ang pamamahala, sana inuna yung karsada dahil mahirap po nakawin yung karsada. No? Magiging maaliwalas ang pagbiyahe ng turista. Mas matutuwa sa pagdayo dito sa Cebu. Dadami ang pagkakataon ng Cebuano. Tama po? Sana ginawa nila noong 2006. Ang problema po, tayo ang gumagawa. At dito nga ho sa 2013. Sayang ho talaga. Siguro yun po ang talagang gusto natin sabihin. Hayaan naman nyo ako magmalaki ng konti lang. Okay? Bago tayo naupo, sabi sa ating magsasaka at sabi sa ating lahat, hindi natin kayang pakainin ang sarili natin. Kailangan mag-angkat tayo ng bigas, 1.3 million tons. Di ba? Ang ginawa nila, hindi lang inangkat yung 1.3 million tons, ang tunay na inangkat nila noong 2010, 2 million metric tons of rice. Yun ho sila. Ano ho tayo? Tayo, sabi ni Secretary Alcala, 2013, more or less, kalahati ng terminong ipinagkaloob nyo sa akin, tayo po self-sufficient na sa rice, malamang mag-e-export pa tayo ng rice sa ibang bansa. Siyam at kalahating taon nila, 3 taon natin. Okay? Dagdagan po na, kanina nabanggit ni Mar, 66,800 po ang classroom na iniwan nilang kulang sa atin. Sabi pa nila, wala nang kulang na classroom. Paano ho ginawa yun? Kung naalala nyo, yung mga bata, pagsisiksikan sa isang classroom, nagkaroon ng morning shift, nagkaroon ng afternoon shift, nagkaroon pa ng evening shift. Ginawa naman ng factory yung eskwelahan. Elementary ho pa, uwiin nyo ng gabi. Nung bata ho ko, hindi ginagawa yun. Yeah? Ngayon ho, sa kanila, para lang masabi, lahat may classroom. O, hinati-hati yung paggamit ng classroom.
minadali pa. Oh. So, iniwan sa atin yung katotohanan, 66,800 na classroom. Ito ang problema. Ang kaya ng budget po natin taon-taon, suportahan, 8,000 classrooms lang. 6 years ang binigay nyo sa akin, 8,000 classrooms, 48,000 classrooms na magagawa natin. Di ba? Pero, sabi ni Secretary Luis Tron ng DepEd, sa 2013, katapusan itong taon na to, no? Wala na tayong kulang na classroom, lahat ng mga bata may silid-aralan na. Okay? Pero meron nung tayong pilosopong kritiko, sasabihin, may eskwelahan, wala naman teacher, hinahire na rin po. O may teacher nga, wala naman libro. Last year pa ho natin napuno yung libro. Wala na hong kakulangan sa libro. May libro, wala naman silya. Last year rin po, natapos na yung silya. Okay? Yun po ang pinagkaiba. Pero ulitin ho natin, lihitin mong tanong siguro yun. Bakit nagawa natin 3 years, hindi lang nagawa 9.5 years? Siyempre ba, pwede balikan natin yung mga ehemplo. Kasi napunta sa lamparang mahal na hindi gagana pala, na mananakaw lang. Tama po? So, mga kapatid, swerte kayo. Swerte kayo dito sa Cebu. Napakaliwanag ng pagpipilian. Cebu City muna, si Manong Tommy. Di ba kasama natin, pagtakbo ko pa lang ho sa Senado, para nag-house to house kami ni Tita Margo. Sila mga naniwalang mukhang makakatulong ako sa pagbabago. Di ba noong 2010, talagang lantaran na talagang tumulong sa atin para magkaroon ng pagkakataon itong mga pagbabagong to, si Manong Tommy. Kami po yung mga pinupunturiang pakukulong raw pag nagka-martial law. Ibig sabihin nun, magiging katabi ko si Manong Tommy kung nakulong kami. Ganun po katibay na talagang nagmamalasakit sa inyo po ang isang Tommy Osmeña na talagang pabalik na po sa City Hall. Pero dadagdag ko po, ako po naman fair. Sa totoo lang po, mahal ko kayo. Katunayan po, may problema tayo sa traffic dito. Tama po ba? Kaya Mike Rama, salamat, nagta-traffic ka raw kanina. Nandito po si Rachel. Testigo siya. Nagpatawag ako ng meeting sa Malacanang. May mungkahi kasi flyover. Sa akin lang ho, yung tinuturong intersection, medyo magulo eh. Di ba? Hindi naman nag-cross na dalawang kalye. Di ba may pahaling na gano'n? Para 5 yata nagsasalubong doon sa intersection na yon. Pag nagkaroon ka ng flyover, medyo mas tuloy-tuloy. Wala nang hintuan. Mas tuloy-tuloy. Yun lang naman ho akin. So, kung hindi maganda yung solusyon ng flyover, baka naman may ibang solusyon. Pero ang dulo po nun, nahihirapan ang mga minamahal nating taga Cebu. Kailangan, gobyerno tayo, kailangan tayo maglingkod sa kanila. Maghanap tayo ng solusyon sa problema nila. Kayo naman ho testigo, di ba? May flyover ba tayo ngayon? Wala. Malamang ako sinisisi. Ang problema ko lang naman, papel ko lang ho doon, nag-referee. Nandito ang pera, ready tayo. Pero meron ng kontra ng kontra. Wala namang pinigay na solusyon na iba. Kayo na bahalang humusga kung dapat pa natin pansinin yung mamang yun. Ako, alam nyo, hindi ako nambobola. Pasensya na ako may nasasaktan. Pero palagay ko, kung hindi natin aayusin yung problema, tuloy at lalaki ang problema. Okay po. Talaga nga pong napaswerte at napakaswerte ng mga taga-Cebu. At dahil nga may mga pinuno tayong handang tumaya para tuluyang mabago ang kalakaran at upang matupad ang matagal nang hinahangad ng inyong lalawigan. Ang limbong sugpon, ang sayop saktuhon. Hindi ho ba sakto yung pagkasabi natin ng sakton? Yun po yung verso ng Kapampangan, Silent Age. Okay. Mangyayari na ito dahil katuwang natin sa tuwid na landas. Siyempre, unang-una si Junjun Davide. Sabi ng iba, bakit ganyan? Napaka parang mahinahon si Junjun Davide. Parang hindi leader. Ito po, pag tumayo si Junjun, yan nakabaliktaran ng makapal. Okay? Alam mo yun yung makapal? Baka hindi na uso sa ngayon yung makapal eh. Kayo mga boss ko, magre-reklamo lang ako ulit ah. Merong mga lugar tayong pinuntahan, hindi lang naman po sa Cebu. Meron raw mga nakaupo. Sabi doon sa mga kababayan nating tinutulungan ng Pantawid Pamilya Pilipino Program, no, yung 4Ps. Yung dinatnan po natin, 800,000 households. Ang nagawa natin close to 3 years, 3.8 million households na po. Dito po sa Cebu, ang target natin for this year should have been 112,437 households.
Pasensya na po kayo, yung 112 naging 117,340 households na natulungan na natin. Okay. Dahil may kulang pa ho doon sa 3.8 million, mga 4.4 million na kailangan natin tulungan. At habang dumadagdag ang kaya ng gobyerno, pabibilisin natin to. Ngayon, ito po ang punto. May mga nakaupo raw, sinasabi yung mga kababayan natin na nasa laylayan ng lipunan. Pag hindi sila nakabalik sa pwesto, tanggal sila sa 4-piece program. So, ang tanong ko ngayon, anong kay nila magsabi nun? Unang-una po, kanino ba programa to? Ang pagkaintindi ko, national program to, nagpapatakbo DSWD, hindi local na programa. Pangalawa, paano ba in-identify sino ang beneficiaryo? May DSWD na naman po yan. National Household Targeting Survey ang ginamit. Pangatlo po, anong klase mga lingkod bayan to na mananakot ng mga taong nagbigay ng mandato? Kaya pag kayo po nakarinig na may nagsabing, pag hindi nyo kami sinuportahan, tanggal kayo sa 4-piece, unang-una nyo sabihin, sige po, kaya bago nyo kami tanggalin, tatanggalin na muna namin kayo sa pwesto. Yung po, baliktad na baliktad eh. Gobyerno itinatag para maglingkod sa inyo, hindi para takutin kayo. Hindi para pagsamantalahan kayo. Kaya yung mga malalakas ang boses na nagsasabing humanda kayo, tanggal kayo sa 4-piece. Ngitian na lang nyo. Tatanggalin na natin sila sa Mayo 13. Siyempre po, dito sa Kapitolyo, dinala natin si Junjun David eh. Di naman natin sinama si Agnes Magpale. Baka naman paglakad ni Junjun sa hagdanan, matisod. Wala ako sinasabi ho. Importante ho, kailangan may katuwang si Junjun David eh. At ako naman po, pag itong dalawa na upo, may kailangan ng Cebu. Maliban dyan sa Mactan Circumferential Road, yung ating pong airport, pinalalaki natin ang facilities, di ba? Naglaan tayo ng, kung di ako nagkakamali, 17.5 billion. Bakit tayo maglalagay ng ganyang pera para sa Cebu Airport? Dahil sa ngayon po, nasa capacity na kayo. Halos 2 milyon ang gumagamit na pasero niyan taon-taon. Dumating yung turista, hindi mo makalabas ng airport, hindi na siguro babalik sa atin. So, kailangan po mapalaki ang airport nyo, dadagdagan ng capacity for 6 or 6.5 million passengers per year. Para ulit, dagdag na oportunidad para sa mga taga-Sugbo. Okay? Pag may kailangan kayo, darating tayo sa panahon, makakaya natin lahat yan. Dahil nga yung imposibleng classroom, posibleng tapos na sa katapusan ng taon. Yung ating sa bigas na hindi natin mapakain sarili natin, posibleng-posible na po. No? Na hindi na tayo aangkat ni kaprasong bigas. So lahat po niya magagawa natin. Bakit natin kailangan itong mga katuwang tulad ni Junjun, tulad ni Agnes, tulad ni Manong Tommy, tulad ni Joyang? Pag pinadala yung pondo sa kanila, may tiwala tayong makikita natin yung proyektong dapat itinayo. Pag umalis po ako ng Maynila, tinatanong ako, bakit ang dalas mong wala sa opisina mo? Sabi ko sa kanila kasi, buong Pilipinas ang opisina ko. Pero importante po doon, no? Tulungan na niyo ako. Noong una tayo nagkita, makapal ang buhok ko. Ngayon po, makapal na lang. Ang punto po nito, pag may padadala ka, may kumpiyansa kang gagawin ang tama. Madali hong umuo sa anong kailangan nila. Tama po ba? Pero pag yung pinadala mo, parating porsyento lang ang aabot sa proyekto, baka naman sumunod ka na. Pati yung pagtimpla ng semento, bantayan mo na. Baka pag habang tumutuyo yung karsada, may dala kang panukat, tama ba thickness nito? Baka naman, ang direksyon nila, talagang, di ba, hiwalay na hiwalay. Ano ho mangyayari sa atin dyan? Nawala na ngayon halos 10 taon ng buhay natin sa dating, di ba, namumuno sa atin. Bakit naman natin isusugal pa yung susunod na 3 taon? Ngayon nga ho, no? Kanina binalita na naman sa akin, sa stock market po, nag-break na naman sila ng record. Nasa 87 times na po in roughly 2 years and 10 months na parating sinisira yung record ng stock market. Ibig sabihin po niyan, maraming nangangalakal ng mga negosyanteng talaga nakatutok sa Pilipinas na may pagkakataon sila ditong umasenso ang kanilang buhay. At yun po ang nagbibigay ng maraming oportunidad sa atin. Siyempre po, hindi mawawala ang iba pang opisyal na katulong nating magbubuhat sa Cebu tungo sa tiyak na pagunlad. Hayaan po ninyong isa-isahin ko ang mga Cebuanong kasama natin sa tuwid na daan. Sa kongresista po na ikalawang distrito, si Manong Willie Caminero. Sa 3rd District po ng Cebu Province, no? Si Gay Yapa.
Sa 4th District, si Tining Martinez, na nakasama rin po natin sa Kongreso para kinatawan ng 5th District, walang iba kundi si Kuya Ace Durano. Nandiyan ka. Sa 6th District, yung pinakaslim pong membro ng Kongreso, si Luigi Quisimbing. Siyempre po, si Angel Rodriguez para kongresista ng Lapu-Lapu City. Sa 1st District ng Cebu, walang iba po tayong dapat pagtiwalaan kung hindi si Manong Raul Del Mar. Sa 2nd District, palagi ko marami kamag-anak to, si Rodrigo Abel Llanosa. Nandito pa sa harapan. Buti lang, responsible parents sa mga magulang niyo. Lulubos-lubusin ko na rin po. Isasama na rin natin ang mga alkaldeng magsisilbing frontliners natin sa tuwid na daan. Sa alkalde po, pagka-alkalde ng Carcar City, Roberto Alionar Jr. Sa Talisay, si Johnny De Los Reyes. Sa Sabugo, tiyak na pagbabalik ng mga taong serbisyo po ni Johnny Martinez. Sa Danao, walang iba kundi talagang makisig na Ramon Durano III. Sa Mandaue, si Jonas Cortez. Sa Lapu-Lapu City, ilalapit ko po sa inyo si Efrain Palaez Jr. At sadya po natin inilagay sa dulo ang babalik na alkalde ng Cebu City na subok ng ehemplo ng mga Cebuano, walang iba kundi si Manong Tommy Osmeña. Na mas konti ang kamag-anak kay Ginoong Abellanosa. Buo po ang tiwala natin sa bawat kandidatong kasama natin sa Trinidad. Sama-sama naming tutugunan ang mga pangangailangan ng Cebuano at buong pusong paglilingkuran ang kapwa Pilipino. Hindi na po ako magtataka. Kung pagbaba natin sa entablado, baka may magsabing, wala yung Trinidad na yan. Eh wala talaga tayong magagawa po doon. Dahil meron ho talagang taong ayaw makita dahil nagbubulag-bulagan. Wala ho tayong magagawa sa taong hindi narinig dahil nagbibingi-bingihan. Pero kayo na po mismo ang sumagot sa mga taong to. Iba na ang sistema. Kung gusto ninyo ng patunay, tingnan lang ninyo ang Cebu North Agnaya Wharf Road na pinapakinabangan na ng tinatayang 21,300 manlalakbay kada araw. Malapit na rin nga ho, matapos ang rehabilitasyon ng Wano Avenue, na gagawin 30 minuto na lamang ang dating isang oras na biyahe mula Cebu City, papuntang Mactan Cebu International Airport. Kanina umaga nga po, nabanggit ko na sa inyo, groundbreaking ng pagpapalawak ng Mactan Circumferential Road. Sasabik na rin tayo sa napipintong pag-upgrade sa mga paliparan sa Mactan. Hindi po talaga maubusan ang potensyal ng Cebu. Subalit masasayang lamang ang mga ito kung puro hindi mapapagkatiwalaan ang ating maiupo. Lahat ng kandidato ng Team Pinoy, sinuri po yan, 4 na po ang pinagpilian, naiwan sa 12. At lahat po nito magagarantiyan ko sa inyo. May mga pagsubok na dinaanan, nagpakita kung saan handa sila ipaglaban ang karapatan, lalo na nung naapi, bago ang interes po nila. Kadalasan nga nakakalimutan ang interes nila. Siguro, hayaan yung bigyan ko lang kayo ng konting paliwanag tungkol sa ating mga kandidato. Nahin natin, kanina nakita po si Sani Angara. Nandito po, kaya hindi ko makita, nasa likod ko pala. Si Sani Angara po, batang kongresista. Ako po yata ay patapusan ng termino sa Kongreso. Siya po ay bagong pasok. Kailangan subukan kontrolin o matanggal ang isang abusadong presidente. Kailangan ng impeachment. Si Sani, bagong kongresista, sumama sa atin sa impeachment. Bagamat, ibig sabihin o kinakalaban niya Malacanang. Dahil para sa kanya, maliwanag. Ang naghalal sa kanya, kababayan niya sa Aurora, hindi po yung nasa Malacanang. Ang utang po niyan dapat paglingkuran ay yung mga kababayan sa Aurora. Ulit, pinili ni Sani malungkulan para sa nakakarami niyang kababayan at hindi intindihin ang sarili lang. Sani Angara po. Yung nandun po sa dulo, yung mukhang nakakatanda ng konti sa akin, pinsan ko po yan. Si Bam. Konti lang naman ang tandaan niya sa akin. Sabi kasi, may lumapit sa kanya, tinanong ba naman to si Bam kung anak ko raw siya? Sabi ko, Bam, yan taong yan, matindi ng katarata. Ibigay mo ang telephone number ko sa kanya no, para mag-ugnayan kami, mapagamot ko yung katarata niya. Pero sa totoo lang po, no? Sa totoo na po to, pareho lang ho edad namin. No? Siya po 35, ako po 53. No? Di ba maliwanag, pareho kami may 3 at may 5.
In other words, tabla. Pero sa mas seryosong bagay po, no? Si Bam, ito po ay 6 years old nung pinaslang ang aking ama. At kasama na namin siya nanggigising sa taong bayan. At saka, murang-murang edad, di ba? 6 years old. Dapat nanonood ng cartoons. Pero nakita rin niya kung anong ibig sabihin. Nakita na po niya kung anong ibig sabihin ng pag-inaapi. At doon nga ho, ito humubog sa kanyang kalooban. Siya po nagtapos sa Ateneo de Manila. Ang kurso niya, Management Engineering. Makapagtapos ka lang yan, mamili ka ng trabaho mo. No? Hindi ka nakikiusap sa trabaho. Pero siya po nagtapos na ng Management Engineering, summa cum laude pa, valedictorian pa ng klase niya, talaga mamili ka, pati multinational. Pero tinalikuran niya yung pagkakataon na yun. Dahil para sa kanya, may saysay ang buhay niya kung tulungan niya, lalo na yung mga nasa laylayan ng lipunan. Pinasukan po niya microfinance, kung saan tinutulungan, kadalasan kababaihan, magaganda ideya, may hanap buhay, napapasukan, walang kapital. So tinutulungan po nila para magkaroon ng kapital, para mapalago ang mga negosyong iniisip. Siguro may kamag-anak kami ni Bam banda doon sa likod. Oh, Bam, meron nagmamahal sa'yo doon. Okay lang po, maunawin po yung kanyang asawa. Bagong kasal lang ho sila. Wala pong kaselos-selos na buto si Timmy. Pero ulitin ko lang ho sa inyo. No? Dapat ba ito ihalal natin dahil pinsa ko? Ba, hindi ho. Dapat ba ito ihalal natin dahil di ba, bata, maganda ilagay sa Senado? Hindi ho. Ihalal natin dahil nagpakita nga naman po ng gilas sa atin. Pwedeng asikasuhin ang sarili, inasikaso ang nasa laylayan ng lipunan sa pamamagitan ng microfinance. Tulungan po natin si Bam. Katabi po niya si Joy Yang. Hindi po tumatakbo senador si Joy Yang ngayon. No? Kaya iboto na lang po natin Vice Mayor. Si Grace po, kasunod po. Okay. Grace, pareho pala kamag-anak natin. Alam niyo kay Grace, titignan niyo, napakasimpleng tao. At ang gusto ko siyempre sa mga kasamaan, at maski sino naman, pag may kausap ka, totoo kausap. Tama ho? Si The King ho ba, ever naging hindi totoo sa kasino man nakausap? Pwede ba yung bunga lumayo sa puno? O yun po, ang Grace po. Ito po pinakita ang gila sa akin sa MTRCB. Tinalaga ko siya. Siyempre po sa MTRCB, yung artistic community ang kausap ko. Pag pinakailaman mo yung obra maestra nila, ang tindi ng away nun. Every Sunday, nakikita po niya yan. Di ba? Pero ang galing ni Grace, ni minsan walang naging issue na hindi na nakaya dyan sa MTRCB. Kaya nung lumapit siya sa akin, pwede bang minumukahin lang tumakbo ko sa Senado? Ano ho palagay nyo? Sabi ko, Grace, sa totoo lang, kung pang sarili lang iniintindi ko, kung pwede, huwag ka na tumakbo. Maghahanap na naman ako taga-MTRCB. Baka hindi natin mahanap yung kasing galing mo. Pero sa galing ahon nito, hindi lang siya nakahanap at kasing husay po niya. Hanggang ngayon, walang issue tayo sa MTRCB. So, papasok sa Senado, ano maasahan natin kay Grace? Yung dapat sanang nagawa ng kanyang ama na hindi napagpatuloy, si Grace ang gagawing katotohanan at real para sa ating lahat. Yung talagang kampyon ng masa, talagang tutulong po sa lahat ng pinakanangangailangan. Grace po ang ngalan, pinakamagalang namin kandidato, tulungan po natin. Si Risa Ontiveros. Oh, ano naman ang preba ni Risa Ontiveros? Hindi ko talaga alam, magkakamag-anak pala tayong tatlo. Di ba kasama? Si Risa. Kung naalala nyo, una natin siya nakilala, talk show host. Di ba? Tinatalakay yung mabibigat na issue ng lipunan. At pwede naman komportable ka lang. Doon ka, babasa ka ng script, pakinggan mo yung dialogue, nasa aircon ka studio, may camera kang harap. May nagawa ka na para sa bayan. Pero hindi kulang sa kanya yun, hindi ba? Sumama, naging aktivista sa karsada. Talagang humarap sa kung sino man para ipaglaban ang lahat ng ating mga karapatan. Ni minsan po, sa kanyang haba ng serbisyo sa Kongreso at bago pa siya tumutong sa Kongreso, walang issue na naitabi kay Risa Ontiveros na hindi tumutuo sa sambayanan. Kaya ako po nakikiusap na matindi sa inyo. Kailangan ko po si Risa Ontiveros sa Senado. Tulungan po natin.
Jambi Madrigal po. No. Pag tinitingnan natin yung litrato ni Jambi, hindi ba parang maaliwalas na maaliwalas? Dahil hindi ho kayo tiwali. Pero to si Jambi ho, talagang galit sa kurap at sa tiwali. At pag talagang, kumbaga, nakafocus sa'yo, pag tinignan ka ni Jambi nung talagang may atraso ka sa sambayanan, tinitingnan ka palang medyo nalulusaw ka na. Kung kailangan natin ng isang taga-atake, taga-usig sa mga taong walang konsensya, Jambi Madrigal po ang kailangan natin sa Senado. Si Coco Pimentel. Okay. Mukhang iba yung kamag-anak mo nandito sa harapan. Nalayo sa kamag-anak namin doon. Hindi, si Coco, bakit natin dapat ibalik sa Senado? Si Coco, kasabay ko tumakbo, 2007, nadaya siya. Termino ng senador, 6 na taon. Ang binigay na tinira, ang tinira, siguro yun importante, ang tinira sa kanya, 1 year, 10 months. Wala mang 1/3. Okay. Ngayon, noong 2010, pwede naman siyang tumakbo. Pero kung tumakbo siya noong 2010, di ba, parang i-abandon mo na yung iyong protesta. At pag inabandono niya yun, parang sinabi na rin niyang hindi niya dapat ipaglaban yung karapatan niyo para mamili ng mga mamumuno sa atin. Hindi niya dapat ipaglaban yung mandatong pinagkaloob niyo. Kaya si Coco, ano naging desisyon? Tatakbo ba ako, sarili kong interes, o ipaglaban ko ang taong bayan na nagbigay sa atin ng mandato? Pinanindigan po niya hanggang naging matagumpay. Isipin po niyo, no? Sa panahon na tila maraming tao, akala natin puro pansarili lang ang kaya, meron pa rin tayong mga tipo ni Coco Pimentel na inuuna kayo bago ang sarili. Doon po sa dahilan na yun, kailangan natin ibalik si Coco Pimentel sa Senado at maranasan naman na hindi less than 1/3 ang oras niya. Makompleto naman sana niya yung kanyang termino na mapakita yung gilas kung paano maglingkod sa atin lahat. Of course. Si June Magsaysay nang galing ho yata kanina dito, tama? Si June Magsaysay, simple na lang. Bakit dapat ibalik sa Senado? Siya ho nagsiwalat ng fertilizer scam. Ano po yung fertilizer scam? Tulungan raw natin ang magsasaka ng palay at saka ng mais. Tama ho? Pero ang binigay nilang fertilizer, fertilizer ng bulaklak. Hindi, totoo po yan. Hindi ako nagpapatawa. Ang masakit ito, mali na yung fertilizer, ang mahal pa ng presyo, grossly overpriced. Maling fertilizer, mahal, hindi pa dineliver. Sipin niyo yung ginawa sa ating yun. Tapos sinabi pa sa atin, pagkatapos nun, kaya hindi natin kaya pakainin yung sarili natin. Talaga, fertilizer ng bulaklak, ilalagay mo sa palay, ilalagay mo sa mais. Ano nga talaga mangyayari nun? Daling salita po, bakit ko yung sinabi yan? Siya ho, si June Magsaysay, ang nagsabi sa atin itong katiwalaan nito, ang nag-expose po nito, at ang tumulong magpatigil sa maling practice na ginagawa po ito. So sabi nga, yung kanya kritiko sinasabi, yung June Magsaysay na yan, may edad. Sagot ko po, narinig ninyo siguro, si June Magsaysay may integridad. Yan ang kailangan natin humarap para sa interes natin sa Senado. Si Sunny Trillanes, di ho natin nakita, pero gano'n na rin o. Tulad ni Coco, di ho ba nakulong? Nakulong, tumakbo, pinanalo nyo, nanalo. Nagsilbing umpisa bilang senador, nakakulong pa rin. Isang tawag lang niya sa Malacanang, sa nakaupo noon, at sinabi niya, "Ma'am, surrender na ako. Sa inyo na ako." Pinakawalan siya. Pero hindi niya ginawa. Tiniis niya. Pinanindigan niya. Kaya marami sa atin na bumoto sa kanya, baka ngayon lang nakita si Sunny Trillanes. Dahil nung tumakbo nga ho siya, noong 2007, hindi pinayagang makampanya. So, punto ho nito. Hindi ho ba yun ang kailangan natin? Pag nangako sa inyo, may isang salita. Pag binitawan niya yung salitang yun, pinaninindigan. Kaya palagay ko po, ipakitulungan po natin makabalik si Sunny Trillanes sa Senado. Si Cynthia Villar, no? Ano pa naman ang sasabihin natin? Meron siyang kamag-anak na 5 doon. Pero seryoso po. Noong kami po, first term na congressman, asawa po niya, speaker namin, si Cynthia parang tumayong, parang pangalawang ina na namin. Tinulungan kami paano maging epektibong representante ng aming mga sinasakupan. Ang pinakagusto ko po kay Cynthia, talagang pagkausap nyo, diretsong-diretso.
Pag gusto ka, gusto ka. Pag ayaw sa'yo, sasabihin sa'yo, ayaw sa'yo. Walang saksakan sa likod. Pag nagsalita siya, yun. Totoong totoo. At yan po ang madaling makasama. Maayos kausap, may paninindigan. Kaya pag sinabi ni Cynthia Villar, pag maraming hanap buhay, hanep ang buhay, ako po'y naniniwala dyan. Kaya isama ninyo ako sa boboto kay Cynthia Villar sa darating na Mayo 13. Si Alan Peter Cayetano, ano pa naman kailangan natin sabihin tungkol kay Alan Peter? Nakita niyo sa kaliwat ka ng mga investigasyon, kasama namin ni Chis. Magkakasabay ho kami sa Kongreso. No? So, ulitin ko lang ho. Maraming tinapatan siyang dambuhalang mga organisasyon at tao. Hindi ho nagpasindak dahil palagay po niya nasa tama siya. Kaya sige naman po siguro ay nagpakita na rin ng gilas. Ibalik po natin si Alan Peter Cayetano sa Senado. Ang kumpare ko po si Chis, nandito kanina. Tama po ba? Marami na ho tayong alam kay Chis eh. Masabi ko lang sir, isa sa pinakatapat kong kaibigan yan. Nag-umpisa ho kami. Siyempre, eskudero siya, tatay niya, ministro, nung hindi kaibigan ng tatay ko. Pero iba ho ang pakikisama namin. Kung hindi kami nagkasabay sa issue, ni minsan hindi ko naisip na si Chis kumikilos sa pansariling kilos. Paniniwala niya itong direksyon, paniniwala ko ibang direksyon. Nakikipagdebate ho kami na hindi ho kami umaabot ng personalan. Talagang maliwanag po na batayan ay prinsipyo. Ginagarantiya ko po sa inyo, kung may heart ho si Chis, talagang malaki ho ang heart para sa ating lahat. Baka kala naman yun, nakalimutan ko si Loren Legarda. Ay, hindi po. Wala nakakalimot kay Loren Legarda. Okay. Pag sinabi ang usapan ng kalikasan, no, ilan kaya sa atin ang namulat sa importansya ng pangangalaga sa kalikasan kung hindi dahil kay Loren? Pag sinabi natin may issue ng kababayan, si Jambi, si Risa, at si Loren, nanguna rin po para sa atin dyan. Ilang beses na po naging number 1 si Loren. Binalik-balik ng tao dahil talaga naman, di ba? Binalik-balikan ang uri ng paglilingkod niya na talagang naasahan. At hindi ho, di ba? Hindi ho pa bago-bago. No? Paganda ng paganda. So ako po, nakikiusap rin. Loren Legarda po, ibalik po natin sa Senado. Roughly 3 years, 2 months from now, I will be stepping down from office. And at that point in time, and I'll give you the exact date, June 30, 11 a.m. more or less. No? When I look at any Filipino, I really want to be able to say, look at how we transformed the Philippines. And all of this will happen because of all of you. Hindi ako nakikiusap para palakasin yung partido namin. Hindi ako nakikiusap para kung ano man hong interest maliban sa isa. Sabay-sabay tayong sumasagwan patungo doon sa gusto natin paroonan, di hamak bibilis ang parating natin doon. At yan nga po ay nasa inyong mga kamay. Magandang gabi po. Maraming salamat sa inyo lahat.